Mahirap pala. Mas mahirap yun. Parang may empacho ako dun. Just finished gym. And now, I'm gonna eat. Ate, laro ka. Anong ate? Kita mong mighty. Hindi ka nagtitink. Ano to? Display lang? Ano to? Ornament? Ha? Ano? Aesthetic lang to? Ganyan ba magtanong, Mel? Hi, Shai. Tambay na naman kami dito. May label po ba ang Bricks Chan? Fan page? Di pa nga nagdi-dinner. Ginagalit mo na eh. Fan page? Kung gusto nyo ng ayuda, doon kayo sa page nila. Huwag kayong magulo dito. Ang sungit. Sorry. Meron na kayo. Ilan calorie ini-intake ko everyday? Alam mo, hindi ko alam. Dapat mag-calorie deficit na ako, no? Hindi ko alam yung computation doon. Paano ba yun? Pasado ba ako sa exam? Teacher mo ba ako? Sorry. Siya, may extra napkin ka. Sorry. Saan mo in-order yan? Wala, luto lang ng mom ko. Actually, ito yung luto halos everyday, no? Is mais na may ganito. Hindi ako nauumay. Kahit walang lasa. Si Uma pa din? Ito din. Walang asin, ha? Walang asin, ha? Sure ka, ha? But anong ginagawa mo sa hair mo? Bakit ang healthy? Naked collagen, tapos wax. Ito, naked collagen. Tsaka, kapag hindi naman kayo araw-araw kumakain ng ganito, mahilig kasi ako sa bone broth. Ayan. Kaya every morning may bone. Hindi. Mahilig ako sa bone broth. Di ba mataas sa collagen yun? Tapos, nagko-collagen supplement din ako. Lahat na nang pwedeng collagen. Ate ko, laro ka. Sampal ko sa'yo tong tea. Nola! Ate Nola! Sorry, nagutom kasi ako. Hindi to nilaga. Ay, parang nilaga. Nilaga na may
Oo nga no, parang nilaga. Nilagang yan. Nilaga sa Pilipinas. Pero sa China, meron kasi siyang ingredient na pampatamis eh. 'Di ba? Yung wala sa yung may pampatamis. Yung bilog. Yung nilagay Yung nilalagay ni mama. ni mama. I think ang tawag nila dito ABC soup. Parang nakita ko may nag-comment. Before. Yun lang kasi carbs na ginagamit na kinakain ko eh. Yung potato tsaka yung I love carrots. Anong reaction nyo sa sinabi ni Doc? Imbento siya. Masyado siyang imbento. Sabi niya, ako daw yung mapanik. Hoy, hindi ako mapanik na tao. Mapanik ako internally, ganun. Pero hindi ako yung siya talaga yung ganun. Tapos yung kwento niya, may ginagawa ko sa bahay. Madali-madali akong bumaba ng hagdan. Kaya kong talunin yung buong hagdan. Hindi mo kayang talunin yung buong hagdan. Baka kainin yung buong hagdan. Kaya. Talunin? I feel... Humiga lang daw si Doc. Habang sinisisure yung tatay ko, humiga lang siya, chill lang siya. Ano yun? 5 minutes, 5 minutes. Ganon? Okay na. 5 minutes pa, 5 minutes. Ganon? Bento. Where's Pau Pau? Nakikita mo ba? Cut. Alisin ko na si Anger. Uy, joke lang yun. Ginagaya ko lang yung style ni Brix pag nagbebenta siya. Attention na guys, may dalaw. Nakita ko na yung Benny's Mansari video. Sobrang cute. Pwedeng i-play sa 18th birthday, ganon. Pang debut. Hi, Ben! Sobrang cute. Thank you po. Hoy, M.A. Espinosa. Hello. Joke lang yun. Love you. Ay, hi Sel. Sorry, kakabasa ko ng comments. Di ko nakita yung mga... Hello Sel. Hello Cleo. Grabe naman kayo. Grabe naman ang attendance. Hi Gob. Hi Akels. Hi Akels. Yung pangalan mo parang Becky language. Hi Akels. Thank you Akels. Eh, ba't ang itim? Who is your favorite on Maka? Ano yung Maka? What's Maka? Hi Clary, Nickelodeon, and May. Same tayo ng ulam. Gagawin.
Joke. I love you. I love you. Joke. Joke. Joke lang. Hindi ako magpupuyat ngayon. Hanggang 11. Kain lang ako, tas ligo. Very Gemini. Very judgmental. Mamaya di naman magets ng iba yung humor. Anong gagawin? Sorry. Hoy, Ben, pa-shout out. Utot. Utot mo. Bigyan natin ng pangalan yung ma-attitude kong Benji. Pag si Benji. Ala, si Benji. Sumasanib. Shout out muna ako para makatulog ako. Wag na, wala ka naman gagawin bukas. Di ka rin naman kikilos. Nabutan lang ni mata na bata. Nabutan lang ni mata na bata. Exam ko bukas, te. Pakiko, te. Uy, joke lang. Cut na. Ayoko na. Hindi ko kaya mag-anger. Benji Ales. Benji, is that you? Anong Oxycure product ang maganda sa pimple? Tanong niyo po sa mga nagsa-live selling. Break time. Rest day ko po. 12 ngayon, di ba? Maraming nag-live sell dyan. Tanong mo doon. Joke. Yung toner. Yung Oxycure Acne Clearing Blackhead Clearing Toner, BHA, PHA. Okay yun. Kuya Ben, anong gagawin? Ay, Bisaya. Ay, naririnig ka pala nila. May contact na yan. Nagida. Ba, kabay na wala sila. Siya ay bigyan ng napkin si Ben. Okay ba na? Kulit ba kayo na? Tawag na sa inyo, Jude. Oh my God. Ay, sorry. Yung ampalaya recipe nga, no? Sorry. Nasa bata mo, ano sa mga bata. Kaya yung bata. Mga bata, ako lang mga bata, agad akong tanda sa iya. Anong name ng sadness mo? Uy, alam mo ba, nung depressed era ko nung 2022, 2023, lagi ako pag nade-depress ako nun. Teka, i-parking ko muna yung pagkain.
nung depressed era ko nun, lagi ako nagsa-story dati ng ano, Billy is here again. Billy. Yun yung tawag ko pag ano, sinusumpong ako ng depressive episode. Baka tama si Doc, bipolar nga ako. Minsan super sad, minsan super happy. May sariling parking lot yung bebe. Last meal? Yes, last meal. Pero ngayon, I don't practice too much fasting. Parang mas nag-focus ako sa high protein. Hi, Joanne. Hi, Kirsten. Apparently, ang number one key para pumayat ka talaga is diet. And high protein diet. Once you hit your protein, yung daily protein mo, mapapreserve mo na yung ano mo, yung muscle mo, something like that. Lakas kumain pero hindi tumataba. Uy, tumataba ako. Bipolar 2 po minsan, super sad, tas minsan super happy. Ano siya, extremes. Hindi siya yung masaya at sad. Yun yung sobrang saya, sobrang sad. Pero I think hindi pa naman ako diagnosed nun. Sabi lang ni Doc, looks like, which could lead to bipolar depression. Dati. Sabi ko kay Doc, baka ikaw. Sabi niya, let's observe, baka naman it's gonna lead to bipolar depression. Sabi ko, so anong gagawin? Hindi. So, pagkalat mo. Hindi. Hi, Dave. Benji, get out. Hello, guys. Kaka-live ko lang ba? Sarap ng pagkain. Kumain na kayo? Ngay. Ang ingat kayo lagi kasi ngayon sobrang prone sa sakit, may mga flu ganun. Kaya minsan matatakot na ako lumabas. Medyo iwas ako ngayon sa manggala kasi ayoko magkasakit. Kaya ingat kayo always. Si Haji ba to? Ay hindi, ka-name lang. Hi Haji. Tama lang, iwas gala muna kasi uso ang virus. Uso yung virus kaya mag-ingat kayo lagi.
Pa-shoutout naman, kuya. Ayoko nga. Ay, sino yung nagpapa-shoutout? May nagpapa-shoutout. Nabuang na. Benji, doon ka sa far away. Yummy. Kwento mo yung kapitbahay niyo dati. Yan ba yun? Daldal talaga nung kapatid ko. Tinanong lang naman kung hinimatay siya o hindi. Napunta na dun sa kapitbahay na inaway ko. Ganito yun. How do I start? Dahil sa kahirapan, hindi namin kayang magkaroon ng bahay. So, nagre-renta kami dati. High school kami nun. Nagre-renta kami. Tapos, syempre, ginapang ako ng parents ko. Maglasal, ganyan. Hindi ko alam kung inutang ba nila yon or something. Basta nagre-renta kami nun. One day, yung mom ko kasi dati, mayaman siya. Nung kabataan. So, one day, pero may integrity kasi siya. So, like, pag rent, bayad rent, ganyan. Tapos, akala nung nanay nung landlord na babae, hindi kami nakapagbayad ng renta that day. Hindi niya alam na umaga pa lang, binigay na sa anak niya yung renta. So, ngayon, niratatat nung yung nanay nung landlord, yung lola, niratatat niya yung nanay ko na, hindi pa kayo nagbabayad ng utang, ganyan. Eh, yung nanay ko, di pa kayo nagbabayad ng renta, ganyan. Eh, yung nanay ko, hindi siya sanay ng ginaganon. First of all, hindi siya ginaganon ng tatay ko. Hindi siya ginaganon ng mga anak niya. Hindi siya ginaganon ng mga kapatid niya. Literally, pag maayos kang tao, hindi ka aawayan ng ganon. So, niratatat siya nang wala sa oras. Alam mo yung mga landlord na bully, yung mga purkit may pinaparentang ari-arian na hindi naman nila pinaghirapan. Joke lang. Purkit may pinaparentang mga bahay, akala mo Diyos na ganun. I mean, yung iba pinaghirapan naman nila. Pero hindi nila deserve na maging demonyo, ganyan. So, shout out dun sa demonyong lola. Sana happy ka. Anyway. So, ayun. So, narinig ko si mama umiiyak. So, nakita ko sa baba sa sala. Umiyak siya. Sabi ko ba umiiyak? Kasi sigawan daw siya nung kapitbahay. Hindi daw siya, parang dinuro-duro siya, sinigaw-sigawan, ganun. And never niya na-experience yun. So, parang ako, never din inaway yung nanay ko sa harap ko. So, nagdilim yung paningin ko, lumabas agad ako. Tapos, hindi na ako nag-doorbell. Tugs, ginanong ko yung gate nila. Tapos, to be fair, hindi man ako ganun ka-war freak. Pero kasi pag nanay yung usapan, talagang iwa-war talaga kita. Like, lahat na away mo, wag lang yung parents ko at yung anak ko ngayon. So, nagdilim yung paningin ko nun. Pak! Ba't ginagawa? Mukha ba kaming, maloloko na ganyan. Napakabastos na. College na ako nun. College pa, high school, hindi ko matandaan. Basta may isip na ako nun. Pero nawala yung isip ko kasi nandilim yung paningin ko. So, minura-mura ko na siya, ganyan. Lola yan eh. Paki ko, inaway niya nanay ko. Sorry. Respect elders. Na respectful also. Pag hindi, banatan, hindi, sorry, hala, baka bad influence. Pero kasi inaway niya nanay ko, so may karapatan man akong pagtanggol yung nanay ko. Nainis tuloy ako, ba't bining up kasi ni Jerry? Pipi ko na kayo. Anyway. Ayun. Tapos inaway ko. Di wala nang magawa yung tatay ko, kundi awayin din sila. Kasi alam nga, awayin nila ako.
Kasi yung yung kapitbahay na lola, papatawag kami ng barangay dito, sabi ng tatay ko. I-NBI mo na! Ganun siya. I-NBI mo na. O di, lahat kami nagsisigawan dun. Ganun. Basically, wag na kayong manirahan at magrenta sa mga buwisit na landlord dahil akala nila Diyos sila. Kung nagbabayad naman kayo ng renta, tama? Awain nyo. Kunyari, may karapatan kayong magalit kung hindi nagbabayad ng renta, 'di ba? Kung maraming buwan nang tinakbuhan yung renta, pero kung nagbabayad ka naman ng renta at niratatat ka, dinuduro-duro ka, ababi, pagtanggol mo yung nanay mo. Sirain ko yung gate nila tapos babayaran ko. Yeah man, wala kaming pera nun. Sorry. Meron lang akong tapang. Pero mali naman, hindi naman dapat dinadala sa violence lahat. Pero deserve nung, ayoko na magsalita. Pag nanay ko talaga, wala akong sinasanto-santo. Umayin mo na lahat pag nanay ko. Parang ganun. Baka next time may overshare na naman yung kapatid ko. Dalawa lang naman yung ganung moment ko. Next time na yung isa. Yung isa kasi may suntok na naganap. Basta si Jerry na doon. Story time, paano kayo umahon? Yung nanay ko kasi, alam niya yung mga ibang negosyante na kailangan makaisip ako ng negosyo na malaki kita. Yung nanay ko hindi. Kahit hindi ako mamamatay nang walang pangkain yung mga anak ko. Ganun yung mindset niya. Kahit gaano kaliit na negosyo yan. Lasal ako Hi Ironheart, baby ko. Ay sorry. Kahit sobrang liit pa yan ng negosyo, papasukin niya yan. Kahit sobrang liit na kita, kahit anong negosyo yan. Bata pa kami, di ba? Nagbabalot na kami ng yelo sa sari-sari store. Bebenta ng tsinela sa daan. Tapos nung college ako, nasa Victory Mall. Alam niyo yung Victory Mall sa Monumento? Meron kaming stall na ganito. Ganitong stall. Yung may glass stall. Tapos, nagbebenta kami ng 50 all items na mga watch. So yung mga binibenta namin doon, galingin sa 168, binibili namin. So, isang watch doon. Yung mga peking, Seiko, yung mga ganon. Yung kabisado ko na kasi magtanggal ng battery noon. Tapos palit battery. Tapos ganon. 30 plus, 32, isa. Depende sa design. 32, 28 pesos, ganyan. Tapos bebenta namin 50 all items, ganon. Tapos may mga wallet din, 17 pesos. Bebenta namin 50 all items. Tapos every Saturday, or Sunday, nagre-restock kami sa 168. So, buhat-buhat namin yung mga malalaking bag ng paninda. Tapos sa LRT lang kami nun. Kasi pagbaba mo ng 5th Avenue ba? O Monumento Station, doon na yung Victory Mall. Sobrang hirap. Tapos, pinakamalaking benta namin kapag December. Pero, January to, let's say, October, mahina talaga. Ang renta nun, parang 800 per day. Akala mo yung mga stall na ganun, 800 per day. Ang laki, ang mahal din. So parang magkano yun? Halos 20k ka din per month pala. Isipin mo ganun kaliit, di ba? Yung mga stall, 20k per month. Ayun. Dami kong tiniis doon ng mga customer na, meron dong customer na, na lalaki na bumili siya ng watch. Binili niya ng 100 pesos na watch kasi mas maganda onte. Siya? Technomarine. Technomarine-ish. Pero 100 pesos. Ganun. Tapos, nilagyan kong battery. Tapos, pinapasuot niya sa sarili niya. Tapos,
Tapos nasuot niya sa kanya, tapos ilang beses siyang masikip, ay palugan, ay pasikipan. Tapos pinapahawak niya ng pinapahawak yung kamay ko sa kamay niya. Tapos parang nanliit ako sa sarili ko. Ay ko, pinaglalaroan ako ng lalaki na to, pero customer siya. Ayoko na ng buhay na to. Yun, dati. May mga ganong customer. Tapos mayroong mga customer na ano mga na-experience ko. Yung magta-try ng lahat, tapos ano ba yung mga... Basta madami ako na-experience na customers na hindi ano. Basta, pero humble beginnings. Doon ako na ano. Wala bang bastos sa inyo or sa tindero nyo? Madami. Yun nga, yung nagpapahawak sa akin. Kasi kunyari, pinapa-adjust niya yung watch. Pero yung malagkit yung tingin niya sa akin. Tapos parang kaya niya akong bilhin sa 50 pesos. Parang ganun. Di man lang win on 50. Tapos, alam mo yun, habang hinahawakan ko yung ina-adjust ko sa kanya, sobrang manyak kasi, sobrang ina-adjust ko sa kanya, na nanliliit ako sa sarili ko. Ganun. Tapos may mga times na, syempre, wala pa akong alam sa mga brands noon. So, pag Christmas, ang regalo ko sa mga friends ko, yung mga 50 pesos watch namin, or mga mas magandang brand, 100 pesos. Depende sa design, di ba? May mga G-Shock pa kami na 80 pesos lang. Ganun. Siyempre, bawal na ngayon yun. So, yun yung mga nireregalo ko sa mga friends ko dati. Tapos never nila sinuot. Tapos doon ko na feel na, oh, ang hirap maging mahirap. Sobrang hirap maging mahirap. Ayoko maging mahirap ulit. Pero sobrang respeto sa mga yung mga nahihirapan pero tuloy pa rin sa buhay. Pero yun yung promise ko sa sarili ko. Habang humihinga ako, hindi kami maghihirap ng anak ko. Ganun. Hindi halata sa face. Syempre may panggastos na. Anong year kayo nag-business sa V-Mall? 2010? 2011? Ganon. Tapos, pag Christmas, hindi ka kasi makakalakad sa sa mall nun. Kasi tuloy-tuloy. Parang LRT sa loob. Ganon. Tapos mabilisan na yun. Tapos, wala kang break time. Kasi, syempre, ikaw, tsaka isang sales lady, syempre, hindi kaya ng isang sales lady yun. Isa sa loob, ito yung stall. Isa sa loob, isa sa labas, isa sa gilid. Kasi maraming tao, may mga nakawan, ganun. Tapos ang lunch namin sa sa styro or sa plastic, mabilisan. Yung mabilisan basta 5 minutes pag nakain mo na lahat, yung maraming kanin, tapos minuto na lang kain afternoon. Benta ka na agad. Naka-fanny pack pa ako noon. Hindi ko na alam minsan kung may mga nananakaw na o hindi. Mahirap. Hirap maging mahirap, guys. Kaya saludo ako sa mga parents. Sobra. Wala nang V-Mall niyan. Totoo, wala nang V-Mall niyan. Tanong niya si Jerry. I think nagbenta din siya. Hindi ko alam kung nagbenta siya. Pero ako madalas. Kailan niyo po nasabi na umasenso na? Oo nga, no? Never ko naman... feeling... Hindi ka man... Siguro nalaman ko na naka-asenso na kami nung wala na akong paki sa budget namin sa pagkain. Tama ba? Hindi ko din alam eh.
Kasi hindi man kami rich ngayon. Hindi talaga. As much as possible. Yung parents ko sobrang tipid. Alam mo yung mga binibili kong mga fruits minsan. Kasi yung nanay ko, bakit ako nahilig sa pomegranate? Kwento ko sa inyo. Kasi yung nanay ko may rhinitis. Tapos rhinitis. Cut. Bakit ako mahilig sa pomegranate? Yung nanay ko kasi may arthritis. So may arthritis siya. Nag-search ako kung ano yung mga fruits na okay for arthritis. Tapos ngayon, bumili ako ng mga pomegranate for her. Tapos nung nalaman niya yung price, binalatan niya lahat ng pomegranate, nilagay niya sa Tupperware. Tapos hindi niya ginagalaw, magba-brown na. Sabi niya, iniiwan daw niya para sa akin. Sabi ko, hindi nga! Sa'yo nga yan! Sabi niya, oo nga, kumain na ako. Diba yung mga nanay, oo, kinain ko na. Mahilig silang ganon. I think, yun yung one na kinakainisan ko sa generation dati is that parents consider their children as their buong buhay. Sobrang galing nila mag-alaga ng anak. Pero hindi nila kaya alagaan sarili nila. Yun doon ako naiinis sa parents ko. Mahal na mahal nila kami, pero hindi nila mahal sarili nila. Pag wala kami, bahala na lang sila. Parang gano'n. Anyway, yun yung ayaw kong gawin sa anak ko. Although, syempre, I know selfless love. I know it's selfless love. Syempre, gagawin ko rin yun sa anak ko. Pag may chicken, bibigay ko sa kanya kung anong favorite part niya ng chicken. Kasi ganun yung nanay ko growing up eh. Ganun yung mom and dad ko. Pag buong chicken, ito, legs kay Jerry, automatic. Yung sa isa kong kuya, automatic. Yung wings sa akin, automatic. Kanila agad yung yung hindi gusto ng lahat, ganun. Okay lang yun. Pero ayokong i-practice nila yung hindi ako kakain for you. Or lalo na kung kaya naman kumain. Gets mo? Like, sinasabi ko sa kanya, ma, wag ka nang magganyan. Yung bumili ako ng strawberry, hinugasan niya lahat ng strawberry, tapos binigay niya sa akin yung strawberry. Sabi ko, ikaw, hindi ka kumain ng strawberry? Sabi, kumain na ako ng strawberry. Tapos mamaya nakita ko, hindi. Donut ang kinakain. Kasi gusto niyang kainin, kasi hindi ko daw kinain yung donut dahil nagda-diet ako. So, siya na yung kumain ng donut. Sabi ko, ma, paano ba ipaintindi sa'yo na health is wealth? Kasi ang gusto kong matutunan ng anak ko is, gusto kong alagaan yung sarili ko kasi nakita ko si Papa, alagang-alaga niya yung sarili niya habang inaalagaan din niya ako. Ganon. So, hindi naman sila masama. Hindi naman masama na maging selfless. Gusto ng mom ko yun, strawberries. Nagpa-pretend lang sila. Ikaw na lang maghain sa mama mo. Sa mama ko. Oo, ako naman talaga naghain sa kanya eh. Hindi lang niya inuubos. Minsan binabalik niya sa ref. Tapos pa ako, sabi ko nga, ma, ngayon meron na akong sariling pamilya. Ang goal ko is alagaan yung anak ko at magtrabaho. Diba? So, kaya ko mag-hire ng help, si Shai. So, kailangan ko kumita ng madami para masupport ko yung anak ko, kayo, parents ko, tsaka si Shai. Pero ang hiling ko lang sa inyo is alagaan niyo yung sarili niyo. Kasi pag hindi niyo inalagaan yung sarili niyo, mahirap din yan para sa akin, diba? Badly put, syempre, nasa plate ko din yun. Ayoko naman din yun iparamdam. Syempre, responsibility ko naman din na alagaan sila. But, ang laking tulong kung kaya nila alagaan yung sarili nila. Tama, mali? Ganyan kasi yung, lalo na yung mom and dad ko, ganyan. Naalala nyo nung nag-brown out? Nung nag-brown out. Syempre, hindi nyo yung alala. Hindi naman kayo nandito. Naalala nyo nung binaha dito? Nag-brown out, walang signal. Tas, tamang-tama, wala kaming pinamalengke. Literal na walang food dito. So,
ang ginawa ko, nag bukas ako ng delata at nag-shirataki rice ako. Buti may shirataki rice at walang mainit na tubig. So, matagal kong nilublob yung shirataki rice. Anyway, so matagal ko nilublob yung shirataki rice, tapos nagkaroon ng tuna. So, portion ko na. Tapos, yung tatay ko, tinulog niya para kainin na lang namin kung ano yung food doon. Diba? Tinulog na lang niya. So, kinabukasan, sumakit yung tiyan niya. Hinainan ko na yun ng food Hinainan ko na ng food yun. Sabi niya, hindi, bigay mo na sa mama mo. Bigay mo na, sa inyo na yan. Gali pa siya, sa inyo na yan, hindi ako gutom. Hindi gutom. Hindi gutom, sumakit siyan. Hirap magpalaki ng magulang. By the time na you're able to do the favor, ipadama natin sa kanila na mapa, ako naman. Totoo yan. Pero kasi, I think, never maaalis sa mga mata ng parents natin na baby nila tayo. Siyempre, hindi natin maintindihan yan. Ako, new parent ako, so hindi ko pa yan fully nagagrasp, di ba? Kaya ko pang mahalin yung sarili ko habang inaalagaan yung anak ko. Pero dati kasi, sila kasi yung talagang walang makain dati. So, baka iba nga naman yung upbringing and nila, and circumstance nila before. Pero ngayon, alam mo, hindi ko ibibigay yung burden na yun sa anak ko na habang nag-grind siya sa life, inaalala niya ako. Gusto ko, anak, okay ako. I am taking care of myself and I will show you I am healthy. The only thing I want you to do is that you also take care of yourself and don't worry about me. But if I get sick, I will tell you. I will not hide it. Kasi parents ko pag may sakit, tatago nila. Pag may nararamdaman, tatago nila. Hanggat maaari, hindi sasabihin sa'yo. Why? Kasi ayaw nila mag-alala ka. Ngayon, ako, hindi ko yun itatago. Ayaw nang bigla na lang malaman nila na may taning na yung buhay ko, gano'n. Ayaw ko kasi yung ganong culture. Gusto ko, like, as a family, we all deal with it together. We all go through everything together. Bakit umiiyak mama mo while pinapakain mo si baby? Yung first niya, yung first solid ni, hindi, dramatic lang talaga si mama. Actually ako, sa kanya ako nagmana, parehas kami dramatic. Nung kinasal yung kuya ko, di ba usually, ang mga mom side sa girl side yung umiiyak kasi nga, si girl mapupunta dun sa family ng guy. Pero kami ng nanay ko umiiyak sa gilid. yung nag-offer ng tea ceremony sa engagement, offer ng tea. Tapos kami ng nanay ko, umiyak ako kasi hindi na tulad nung dati. Nung kinasal yung kuya ko, yun na yung naisip ko na, ay, nag-adult na ako. Hindi na pala katulad nung dati ng mga bata kami, isang buong pamilya. Nung may isang kinasal, kailangan ko nang tanggapin na hindi na kami makukompleto kasi magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya, which I'm happy for. Pero hindi na kami magiging kompleto katulad nung bata kaming lahat. Siguro, ganun din naman yung mindset nung parents ko din na nung nagkaanak ako, hindi na rin kami magiging complete everyday at home. Siyempre ngayon, I live with them. I would want to be able to take care of my family but not live together because I also want to give that respect to my partner in the future. Na kami lang to avoid conflicts, to maintain privacy and intimacy. Ganyan. Pero syempre, hindi ko pa naman nakikita dumating yun. Hindi rin ako nagmamadali. Happy ako na I'm able to stay here, take care of them. Pero syempre, minsan malungkot ako kasi gusto ko din ng intimacy
ng romantic feeling. Pero hindi ako lonely. Hindi ako lonely. There are times that I get lonely, but I'm not lonely. Because I'm happy with... Sabi ko nga, pag nagkaroon ako ng jowa, siguro, work hours lang talaga. Kasi gusto ko pag gabi, wala akong kahati kay Pau Pau. So, dapat office hours lang pag nagka-jowa ako. So, after ng magta-time out na siya, time out na kami, tapos kita-kits na lang bukas, 9 to 5. Thank you, Phil. I think everyone, joke lang yun, I think everyone feels lonely from time to time. Everyone wants happiness. Everyone is in the pursuit of happiness, of love. Being a father, what's one thing you've realized? Di ka nakinig kanina? Ulitin lahat. Na-realize ko na nagising? Akala ko nagising. Matulog ka na. Live ka ng live. Hindi, kausap ko pag bata ko. Hindi na lang pamangkin ko. Akala ko naka-live ka. Ayan, puyat ka. Okay, mauna pa sa'yo magising si Pau Pau, ah. Yeah. Kuya Ben, akala ko maliligo. What time is it? Where to send my CV? Where to send your money? Hindi. Parang ang dami ng napuntahan nung sinasabi ko today. Ayun, sana happy kayong lahat. Sana wala kayong pinagdadaanan. Actually sana meron, pero sana nakaahon kayo sa pinagdadaan na yun, dahil it's only way you can be strong. Kasalanan to ng landlord. Oo nga, pag naaalala ko talaga yun, ang masaklap hindi yung fact na inaway niya yung nanay ko eh. Ang masaklap is yung nakita ko yung nanay ko umiiyak dahil inapi siya. Tapos nung narinig ko na ginanon siya, na sinigawan na kasi ako nung kapitbahay. Bumalik ulit from the start. Nagulo na yung buhok. Wait lang. Oo, hindi na ako kakain. Na-hit ko ba yung protein ko? Hirap naman mag-diet. Wala ba magsasend ng house and lot dyan? Mag-revenge ka na lang para hindi ka mag-emote. Ay, hindi. Hindi. I think revenge na yung ginawa ko ng bata ako, na sinagot-sagot ko siya dahil inapin niya yung nanay ko. Okay na yun. Ngayon wala na. Wala na yun sa akin. Kasi nga, mas malawak na yung understanding ko ngayon. I would like to think, mas malawak na yung understanding ko ngayon. Mas may patience. Nagsasabon ka ba, Kuya Ben, pag naliligo? Ikaw, sabunan ko.
If there's one thing you wanted to give or to do to both your parents na hindi mo pa nagagawa, ano ito? Siguro mas maging vocal sa kanila. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mas maging vocal sa kanila kasi hindi namin love language yun. Mas malawak understanding. Wag lang talaga ilabas si Benji. Hoy, tanggalin ko yung filter ko. Wala na kaya akong masyadong... Wala na akong actually pimples. Ayan, tanggalin natin. Ayan na, wala na ah. O, yung oil na yan, sa gym yan. Ano ito? Grabe talaga naked. Guys, nung nag-naked collagen, sabi ko sa inyo hindi ako nagja-joke. Every time may stock kong naked na collagen, pag inaraw-araw mo, 2 weeks pa lang to 2 weeks pa lang kami nagka-stock Ang bilis niya mag-clear. Pero pag in-stop, medyo bumabalik yung konting redness. So, ganun talaga. Sige na. Dapat masanay ako to love my skin nang walang filter. Ito kasi tiniris ko kanina. Tumanda ba ako? Tingnan guys. Anyway. If Papa would ask you sa future kung totoo si Santa, would you tell him the truth? Hindi ko alam. Feeling ko aaralin ko pa yan. I'm so glad na hindi pa siya nagsasalita dahil I feel like ang daming questions na I don't know how to answer yet. But the good thing is, sabihin ko sa kanya, I'll get back to you. Papa, is Santa real? Hold on baby, I'm talking to someone. Tapos nag-search pala ako. How to tell your kid if Santa is real or not? My God. Pero I think that would be my most favorite years at stage yung mag-converse na kami. Kasi gusto ko yun Gusto ko yung conversations. I feel like doon mas makaka-impart ako ng experiences, knowledge, Tsaka paano magiging totoo si Santa? Wala naman chimney dito sa Pilipinas. Wala namang chimenea dito. Pero ayoko naman maging harsh. Papa, is Santa real? Tingin mo, may chimney ba? Nakakita ka ba ng kabayong lumilipad? Sorry. I'm just kidding. Yan, labas niyo si Benji 11:11. I just wanna enjoy the present. Alam mo, like, biggest fear ko is sobrang bilis niyang lumaki at sobrang bilis ng panahon na habang lumalaki siya, mas tumatanda yung parents ko. Like, I just wanna enjoy the present. That's why lately, sometimes I feel bad na hindi ako nakaka-live, but sometimes I am thankful also na hindi ako nagpupuyat sobra para kinabukasan kaya ko siyang makabanding ng matagal. Gets nyo? Anong mas prefer nyo na itawag sa'yo ni Pau Pau? Me? Kahit ano. Pero hindi ko alam. Dati inisip ko, Papa.
Kasi it would always, kasi yung tawag ko sa papa ko. Pero baka confusing. So, daddy. Ate ko. Ay, ate ko, ano luto mo? Ate ko. Sis. Feeling ko, sobrang lumawak yung understanding ko nung nagkaanak ako. Like, tanggap ko na yan eh. Kung first word niya, papa. First word niya, mama. Parang hindi ako magkakaroon ng sting sa heart ko na pag mama yung first word niya, aray, I failed as a parent. But ang thinking ko is, oh my God, he has developed. Nag-grow siya. Parang ganun. I think that's very important if you wanna decide to have a kid, is regardless kung ma-meet yung expectation mo or yung wish mo or not, you would still be proud of your little bundle of joy because nag-grow siya. Ganun. Pare. How do you maintain positivity despite the traumas you've been through? Meds. Meds! Ano ba? It's really not taking everything personally. It's not taking everything seriously. Because, if you live every day thinking about what happened in the past, it's gonna damage you. If you live every day thinking about what's gonna happen tomorrow, every day, you're not gonna be able to work, to move, to even think, to even strategize sa buhay mo. But if meron kang balance of appreciating the past, being grateful for the past, and having enough drive and planning, just enough for the future, and ultimately focusing on what's happening now. Yung plano ko kanina, okay, I'm gonna sleep early, I'm gonna do live for 1 hour, but now I'm enjoying my live. So later, bawi ako, bilisan ko mag-shower, tulog pa rin ako, 'di ba? So if I think about the present, I enjoy talking to you right now. I have enough discipline to know my limit, 'di ba? I think that way you can be happier and not dwell with your traumas. Nasagot ko ba yung tanong niya? O umikot ako? Without being present, kasi you're just gonna be trapped. Kuya Ben, if Papa would interest in love, will you be strict? Ano, nak? Ulit mo, nak. Kung kung ma-in love siya, will I be strict? I don't think I would be strict in the right age. Siguro. Pero grade 6 nagka-jowa. So, di ko rin alam. But definitely I am more open-minded than the previous generation. I believe so. Pero ano pa rin, since single parent ako, there should always be half and half. Strict and friendly. Parang nagpe-pray si Shai. May kulto kasi siya eh. What's the right age for love?
I have no idea. Wala tayo mong tanong. Sorry. Sorry lang, basta na. Pansinin mo ako, nagpalit na ako username. Si Anrich. Hi, Anrich. Nice DP. Sana palitan din. Hindi. What if Papa would ask you to stop yung ginagawa mo dahil hindi siya komportable sa fame ko? Isa-stop ko. Or, ilalayo ko siya. Diba? Hindi rin naman ako komportable na nagbe-business yung parents ko before. Hindi ako komportable na wala silang time para sa akin. Pero alam ko na para sa akin yung ginagawa nila. So, hindi ko siya i-expose sa isang environment na ayaw niya. Pero ayoko din siya to grow up thinking that his parents' work is nothing, you know? Like, the best thing I learned sa parents ko, the value of money and time and love, and seeing them work so hard fueled me to work hard now. And I think my son would understand, because I work hard. I work really hard. I may not be the smartest, the richest, but I work hard, and I want him to see that I work hard for him. You know, there are a lot of ways. If my son is not comfortable, I will always find solution. Because he will always be my top priority. But now, everything I do is for him. And for myself. And for my parents. No one else. There's no one I can think of na ginagawa ko to para sa kanya. Other than myself, my family, and my baby, yun lang. If Papa would consider showbiz, would you let him do so? Oh my gosh, showbiz is so dark. Only if ako yung manager niya, I would be able to protect him. Kasi kung yung nangyari dun sa isang GMA artist, baka mapatay ko yun. I want him to have his own profession. And I wish. Of course, I want him to do whatever he wants to do. But gusto ko yung makuha niyang career is masesecure siya for life. Like, alam mo, ang hirap. Hindi ko alam. You can never dictate kung ano yung career ng anak mo. And you should never also consider na paglaki ng anak mo siya mag-aalaga sa'yo. Or siya yung who would make money for you. No. I will, for myself and for his future. Paglaki niya, bahala na siya. Magre-retire na ako. May enough pamana sa kanya, pero kung ano yung gusto niya sa life, siya na yun. He's gonna experience the good and the bad in this world, and I am here to protect him, and I am here to support him in his journey. And I don't wanna pamper him too much. I don't want him to think na he can get everything in this world. He would get support, but he will not be out of touch. I hate it. Super hate it. Super hate parents na raising children na out of touch. Like, kaya yun yung pansinin nyo, ibang-iba yung anak ng mga laki sa hirap talaga. Hindi ko kayang makita yung mga out of touch na. Anyway, lumalayo na yung topic ko.
What makes a great dad? I don't know. I don't know, but I'm doing my best. I am doing my best, and I will keep doing my best, but I don't know. I think it's still a journey. A journey pa din siya sa akin. Hi Wayne, love you. Miss you. May baby ka na? Hindi, design lang yun. What's one thing you would do if you knew you wouldn't fail? Create a brand. Create a brand. I think. Pero ngayon kasi ang hirap to create a brand. Kailangan mo maging full-time. Tapos, pag full-time ka, medyo mapapabayaan mo yung time mo sa content creation. Bread and butter ko to ngayon. That's why I try my best to have integrity in what I do. But also still be active, you know. Iniiwasan ko yung mga ano ba? I don't pressure myself that much, but I don't want to be laid back. If there's anything, I want to work hard without torturing myself. And walang privilege yung ganong ibang tao. So I am very thankful na freelancer ako. Pag narinig kasi na iba, freelancer ka lang pala. Pero I think blessing sa akin yun na freelancer ako. Tapos, hindi stable yung mental health ko before, diba? Or even sometimes. And I think being able to rest and work on my own schedule is a blessing. Content creation or live selling? Content creation. I don't think I am built for live selling. I enjoy live selling, but content creation is what I'm passionate about. Like, as much as possible, yun nga yung sinasabi ko sa mga friends ko din. Never ako nagsabi sa live na I love Rickshan so much. No, I love Ricks. I love Christian. Fan ako ni Ricks, fan ako ng ni Christian. Hindi ako fanatic ng Rickshan. Hindi ako fanatic ng Nicholas. Mahal ko si Christian, mahal ko si Ricks, mahal ko si Nico, mahal ko si Pearl, mahal ko si Jenny. I love them individually. And I love how they protect the craft. And I hope they focus on that. Kasi alam mo, yung may magkatuluyan man o hindi, happy ako sa kanila individually. Pero kasi sa Pilipinas, sobrang hype ng love team. Okay lang, willing nga din ako mag-love team. Kunyari, mag-TV ako, magka-love team ako. Willing ako magka-love team. But ang sinasabi ko lang, sa Pilipinas, sobrang hype ang love team. Pero pag hindi natuloy ang love team, isa lang ang pipiliin nyo. Sure ako. Never nyo pipiliin silang dalawa. Isa lang ang pipiliin nyo. Unless, mahal nyo silang dalawa to begin with. Sino bang pinili nyo sa Liz Quen? Sino bang pinili nyo sa Katniel? Sino bang pinili nyo sa Jadine? Always namang isa lang eh. There's always gonna be one villain. There's always gonna be one protagonist. Tama. Mali. Baka subjective, I don't know. Pero yun yung na-realize ko.
I think content creation is what you do best. I've been your fan since YouTube. Thank you po. I love content creation. There are times na content creation can be easy and hard. There are content na sobrang fun lang. There are content na you pour your heart and soul into it. Sometimes iniisip ko, OA din kasi yung ibang tao na, alam mo yung may mga content creators na nagpapatawa, nagsiskit, or even sayaw lang. Tapos sinasabihan sila na wala namang substance yan. Sa akin, substance yun hindi porket content creator, dapat kailangan educational lahat ng content mo. Some content creators, ang galing nila magpatawa, hindi kaya ng iba yun. And that's why we're in the entertainment industry, because you have to entertain. Whether by humor, by education, you do your thing. Like, everybody's a content creator even, in my eyes. So I hate it when nagsasabi yung isang tao na, ay, basura yung content niya, puro pagpapatawa. Ay, try mo magpatawa. Oh my God, na-enjoy ako mag-live pero kailangan ko na maligo. Sige, mag-last ako. Dun sa may binili akong cards, diba? Wait guys, pag may nasabi ako na hindi kayo agree, pasensya na. Honestly, except dun sa kapitbahay. FB10. Wait, grabe, di na naayos yung internet talaga namin. Pag may mga naka-SR, paki-review na lang. Comfort card. Yellow basket ko nga to. Parang ganda eh. Parang ganda pag tipsy ka na. Uy! Hi, Bricks! Wow, may pa-snowman. Haba naman ng stick mo. Ay, nung snowman. Ano to? May oras ba na mas pinili mong manahimik kesa mag-open up? Bakit? Ang ganda ng question na to. Maraming oras na pinili kong manahimik before dahil feeling ko yung ibang tao sa paligid ko curious lang sila kung ano nangyayari sa buhay ko, pero they have no intention to actually listen. They just wanna hear but they don't listen. Kaya pinili ko na sarilihin na lang, kasi yung iba may marinig lang, ganun. Pero hindi ma-empathize. Wala naman talagang kumbaga, I felt like nag-rant lang ako to a wall. Ganun, dati. But anyway, love you, babe. Love you too, babe. Ngayon pa kayo nagparamdam, mga demonyo ko yun. Mga demonyo talaga yung mga friends ko na iyan. Kung kailan mag-out na, at kung kailan maliligo na, gusto pa ligo. Oy, love na love ko yan sila. Super. Individually. Totoo yung sinabi ko kanina. I love them each. My love for them individually is greater than your love for them tandem-wise. Nandiyan din si Jenny. And love ko din kayo, guys. Love ko din yung mga kinalimutan kami, tas bumalik. Welcome back. That's life. That's life. Like I said, don't take anything personally. Okay?
it's the only way you can be happy. Pag dinibdib mo lahat ng bagay sa mundo, sasakit yung dibdib mo. Wala ka pa naman nun. Joke lang. Sige na, bye-bye. Love you. Night-night.